beloved, Boss Mike, Severa. Ayan na, nagkakagulo na sila. Aaway-away na. Di ba? Nag-aaway-away naman talaga. Tulad ngayon, yan ha, yung SMNI, issue na yan ngayon. Parang dinadawit pa ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba kinalaman ni Bongbong Marcos dyan? Oh, ang problema ngayon, eto na, itong SMNI, parang parang sila ang biktima. Teka muna, bakit ganon? Andali nga. Play na nga natin to. Yun. Na magtanong kami kung mayroon ba totoo na impormasyon ng kagastusan na umabot ng 1.8 billion sa mga travel sa Speaker of the House. Kung hindi ito totoo na itinanong ng mamamayan through Laban Kasamang Bayan, hindi ipaliwanag ninyo. Yes. Hindi na gamitin nyo ang inyong kapangyarihan na ipinahiram lang ng mamamayan para ipitin ng SMNI. Pagbubusal ba ito? Mag-isip-isip nga kayo. President Bongbong Marcos Jr. Ayan na. Oy, President, ano daw? Hindi pa presidente itong pinsan mong si Martin Romualdez. At ang mga kasabwat niya ay parang pagmamay-ari nila ang buong gobyerno. You as the president does not exercise this kind of abuse of power, samantalang itong si Martin Romualdez ay lantaran kung mag-abuso ng kapangyarihan at gagamitin niya ang kanyang posisyon para iipitin niya ang mga tao, ang individual, ang organisasyon at mga media entity na hindi sumasang-ayon sa gusto nilang linya ng pagbubusal. Oo, hindi naman yun yung issue kasi, 'di ba? Ang issue kasi ito Boss, ito yung ito yung parang gusto nilang imbestigahan. Huwag niyo nang palawakin, pinapalawak niyo 'Di ba? Simple lang naman ang issue kung bakit kayo iniimbestigahan. Ito 'yan. 1.8 billion ang travel Ayan. cost niya. Andali pakinggan natin tingnan natin Kaya kanina ang bite-bite sa Congress. Oo nga. Ito na. Ito kasi yung issue, mga boss. Ito yung tinatalakay natin ng mga nakaraan. Hindi lang natin nakukumpleto yung video. Ngayon, ito na. Ito yung pinanggalingan yan, Ito yung pinanggalingan. Panoorin nyo. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Naku. 1.8 billion pesos For how long? for almost 1 year lang. For the entire Congress? Sa kanya lang. Sa his office? Kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka Eric at paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Belica. Miss Ina, ito ay break-in information coming from Congress mismong source. No, because the 1.1... Yan yung pinanggalingan yan. Kaya ngayon, iniimbestigahan. Bakit sila nagpapakalat ngayon ng di umano'y mali-maling impormasyon na walang basihan at walang katotohanan. Kaya nga sabi ni Boss Ibet, kanina, napanood ko nga rin ang bait-bait nila sa Congress. Diba? Ngayon, parang isang salita lang yung marinig nila. Isang sentence lang o isang mga salita na hindi pumapabor sa kanila, parang masyado naman silang nagre-react agad no? Bakit kaya? Lahat sila nag-react na Ewan ko ba, bakit ganon? Mga kaibigan din naman natin yung mga yan. Sana, di ba? Sagutin nyo na lang yung tanong. Hindi yung nauuna pa yung ninyo kagad. Parang nag-o-OT kayo. Di ba? Sobra-sobra iniisip ninyo yung pwede nang mangyari na hindi pa naman nangyayari Di ba? Tanungin lang. Sabi nga sa Congress, lang kayo, public apology. Dahil nga may mali doon, fake news yung inyong balita na yan. Hindi yung idadamay nyo na, pati Pangulo, teka muna, di ba? Teka muna. Tingnan nyo naman itong isa, nagngangawa na rin daw, paniniil na rin daw. Parang wala namang karapatan itong magsalita. Diba? Panoorin natin. Samahan sa media, meron na naman pong banta sa karapatan ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pananakot na baka... Ayan
may banta daw. Sa pamamahayag. At may pananakot. Hindi ba kasama kayo sa administrasyon ng panahon na pinasara nyo yung ABS-CBN? Diba? Ang problema kasi, yung mga ginawa nila, parang yun tama. At itong pag-iimbestiga dito sa issue na ito, di ba? Sabi ni Mylene, nakikisimpat siya na naman ito no? Tuloy nga natin ito sinasabi. Po maribok ang prangkisa ng SMNI. Itong kalayaan po ng mga mamamahayag ay isang napaka-importanting kalayaan para po magkaroon ng demokrasya dahil kinakailangan pangalagaan po natin ang malayang merkado ng ideya na nakakatulong sa pagbubuo ng paninindigan ng ating mga kababayan. Teka muna, bakit nyo pinasara yung ABS-CBN kung ganyan pala yung mga opinion ninyo? Gusto nyo pala ng may malaya, di ba? Bakit ganon? Bakit kinasuhan nyo pa si Maria Ressa kung gusto nyo pala ng malayang pamamahayag? Di ba? Ganon din naman ito. May mali, may nakita na pagkakamali. Kailangan busisiin. Ngayon, bakit kayo ganyan? Nagbabalita daw, di umano ng mga mali-maling impormasyon na maaaring makasira sa isang individual, di ba? Kung ganun ba, pwede na tayong magbalita ng kahit na hindi na totoo. Ulitin ko, baka sabihin nyo, pinagtatanggol ko si Romualdez dito. Hindi. Hindi. Bahala sa buhay niya. Sabi nga ni Tatay Diggs, itatakbo daw na presidente. Sa akin naman, alam nyo mga boss, lahat naman ay may kalayaan at karapatan para tumakbo. May kay naman yung tao. Di kung gugustuhin ng tao, di sige, di ba? Hayaan natin ang tao yung lang magpasya kung sino ang gugustuhin at nanaisin nila maging pangulo. Mukhang totoo yung nakikinita ko. Gusto nyo marinig kung ano yung nakikinita ko? Alam nyo, baka itong mga ito, sa mga susunod na panahon, susunod na linggo, susunod na araw, baka mamaya, dahil wala na nga mga oposisyon, yung mga dilawan, hindi na nga oposisyon di ba? Hinahayaan na nga lang ang Pangulo dahil nakikita naman nila na maayos at maganda yung pagpapatakbo. Ngayon, itong grupo, tandaan ninyo to kung magkamali ako, sorry, pero ito yung opinion ko lang opinion ko lang. Maaaring itong mga kakampi, sama na itong nakikikampi lang. Nasa screen. Ito'y sa mga susunod na araw, linggo, buwan, mga panahon, baka ito'y magdeklara ng sila na yung magiging oposisyon. Dahil nga wala nga daw oposisyon di ba? Ito'y ang mangyayari, magiging banggaan na ng pamilyang Marcos at pamilyang Duterte. Yan ang mangyayari niyan. Hindi malalayo na ganyan ang mangyayari. Sapagkat nga sa ganito mga, tingnan nyo sa mga nangyayari ngayon, itong mga banat na itong mga ito, sa mga problemang sila may gawa, mukhang dinadawit na nila si Pangulong Bongbong Marcos. Saan ang tutungo nito? Saan patungo itong mga batikos nito? Ayaw pa nilang tumbukin talaga di ba? Pakinggan nga natin ulit yung banat niyang gano'n. Pinsan mo gano'n di ba? Hindi na gamitin nyo ang inyong kapangyarihan na ipinahiram lang ng mamamayan para ipitin ng SMNI. Pagbubusal ba ito? Mag-isip-isip nga kayo. President, kita nyo pagbubusal na agad ito naman ay di ba? Ito yung nasa pag-iimbestigal pa lang. Di sagutin nyo yung mga tanong. Di ba? Kasi yung mga banat nyo medyo alanganin Sabi ni Boss Ebeto, basta ako suporta ako sa Marcos. Ano pa? Tuloy natin. Bongbong Marcos Jr., hindi pa presidente itong pinsan mong si Martin Romualdez at ang mga kasabwat niya ay parang pagmamay-ari nila ang buong gobyerno. You as the president
does not exercise this kind of abuse of power, samantalang itong si Martin Ayan na! Oh, di ba? Dinidiktahan na nila si Pangulong Bongbong Marcos, wag mo daw hayaan. Oh, wag mong hayaan na na inaabuso nila yung kapangyarihan nila. Pambira talaga, damay-damay na. Oh, ang gulo-gulo niya. Tuloy. Romualdez ay lantaran kung mag-abuso ng kapangyarihan at gagamitin niya ang kanyang posisyon para iipitin niya ang mga tao, ang individual, ang organisasyon at mga media entity na hindi sumasang-ayon sa gusto nilang linya ng pagbubusal. Wala naman eh, wala. Kayo lang naman. Meron ba? Meron bang kayo nabalitaan, na ibalita, na pinipigilan, yung mga mainstream media, yung mga vloggers, hindi ba hinahayaan nga lang magsalita at magdakdak-dak tayo? Ngayon, kasi, sobra naman yung 1.8 billion kasi na sinabi ninyo na ginastos niya sa loob ng halos isang taon. 1.8 billion. Syempre yung mga tao na makakarinig na sumusubaybay sa inyo, syempre mag-iiba yan. Hindi lahat kaya nga unawain yung gusto nyong iparating . Hindi klaro sa mga nakikinig. 'Di ba? Dapat kinlaro ninyo yan na yung 1.8 billion ay di umano o ayon sa source, yun ang gastos na dapat nating malaman. Ganon dapat. Ang nangyayari kasi sa atin, alam nyo, parang agawan na lang kayo sa pwesto. Agawan na lang kayo sa kapangyarihan . Ang layo-layo pa ng eleksyon, di ba? Ang layo pa. Sa kanila rin naman nanggaling yan. Namumuliti ka kagad. Kaya daw, ganyan si Martin Romualdez kasi tatakbong Pangulo. Ano ba naman problema kung gawin niya yung trabaho niya, di ba? Ano ba problema kung yun yung pamamaraan niya sa kanyang panunungkulan bilang pinakamataas dyan sa Kongreso? Di ba? Salungatin ninyo yung mga ginagawa na mga proyekto, na mga batas na para sa mga tao. Hindi yung babanatan ninyo ng 1.8 billion o ginastos. Anong kinalaman nun? Tapos hindi pa totoo. Sa totoo lang, ang punteriya neto, si Pangulong Bongbong Marcos . Wala namang iba. Siya talaga ang punteriya. Diba? Tingnan niyo yung mga banat na nila. Damay na si Pangulong Bongbong Marcos. At inilalantad ang kanilang pakikipaglaro sa CPP, NPA, NDF. Yun po ang dahilan kung bakit pinapatawag nila ang SMNI. Diba? Ngayon, binibintang na naman nila yung yung mga makakaliwa. Yung pakikipaglaro ninyo sa China. Diba? Parehas lang kayo . Diba? Yung pakikipaglaro ng mga ng grupo ni Lolo Diggs sa China. Paano yun? Kayo naman? Ay, nako. Ngayon, ayaw nyo ba na nilalaro nila itong mga makakaliwang grupo at nang sa ganun, balik loob na dito sa pamahalaan? Alam nyo, itong mga makukulit ding makakaliwa na to ito problema di ba? Ito ang problema sa mga yan Alam nyo, kahit anong gawin ninyong pakikipaglaban dyan, ilang dekada na. Mag-aanim na dekada na kayo nakikipaglaban dyan, pero hindi nyo mauubos, hindi nyo matatalo ang gobyerno. Gobyerno yan, mga sundalo, hindi mauubos yan. Diyos ko. Pambira kayo. Biruin mo, yung ating mga makakaliwang grupo, di ba? Yung makakaliwang grupo, walang ginawa yan kundi para kami sa bayan, para kami sa mamamayan. Ganun no? Ang problema, alam nyo, yung mamamayan na tinatawag nila, tayo yun Tayo yun, yung gumawa ng gobyerno. Tayo yung lumilok ng gobyerno Diba? Tayo nag-ahalal sa mga mamumuno sa gobyerno. Bakit hindi kayo maglingkod sa gobyerno? Ang ginagawa ninyo, pinapatay ninyo yung gobyerno. Pambira.
Sabi ni Baby Sara, oh, Boss Mike, yung tatay kasi nila, nila, Digong, Makuda, kasama ng mga minions, ayan tuloy, nasunog. Boss Mike, di raw, di raw laro yung kay Diggs sa China, confidential meeting. Confidential meeting dyan. Oo nga, pero ay anong ginagawa nyo? Anong pinag-uusapan ninyo? At para bang tila kibit-balikat kayo? May siper yung mga bibig ninyo pagdating at tungkol sa WPS yung pinag-uusapan. Kahit naman si Sara, kailan niya binatiko sa China? Kailan niya sinabing ang China mangangamkam ng teritoryo? Wala eh. 'Di ba? Wala namang binabanggit si Sara na ganyan kundi dito sa usapin ng confidential fund, ayan, dakdak siya ng dakdak diyan. Napakasimple lang naman diyan, ipaliwanag mo lang kung saan nanggaling yung saan mo ginastos yung 125 million, okay? Ha? Okay na yun. Di sana natuwa pa yung mga tao, hindi yung parang nagiging defensive ang posisyon ni Madam Sara no? Imbis na ipaliwanag niya sa mga tao para nang sa ganon maliwanagan at matuldukan na yan. Okay, ngayon, sige, tuloy na nga natin itong topic natin, balik tayo. Bukas, November 30. And people are clamoring here. Dapat ipatigil ito. At dapat hindi ito hahayaan sapagkat this is sending a wrong signal na kapag nagkomentaryo ka sa isang miyembro ng Kongreso, kagaya ni Speaker Martin Romualdez na napakapoderoso, pwede palang pati ang freedom of expression at ang the right to exercise free press na ginagarantiya ng saligang batas ay aapakan nila. Hindi! Andali, kaklaruhin ko lang, boss Boss Eric, andali Boss, ang tagal nyo lang nagdadakdak dyan. Ang tagal nyo ng salita dyan. Diba? Ilang taon na ba kayo dyan? Sa na yan? Dyan sa SMNI na yan? Diba? Ang problema, ngayon lang ito lang naman yung kanilang gustong maliwanagan Diba? Wala namang sa inyo nung mga panahon na yun Diba? Kahit anong sabihin ninyo, malaya kayo. Bakit ngayon may gusto silang tanungin? May gusto silang klaruhin? Nang sa ganon, hindi naliligaw yung mamamayang Pilipinong nakikinig sa inyo. Ngayon, eto na. Sige, tuloy natin. Kinakat ko lang kasi para sagutin yung mga, diba? Para bang tagal-tagal nyo na dyan, nagdadakdak. Wala namang nagsabing ipasara kayo. Wala namang ganun. Ngayon, iniimbestigahan yung mga issue ninyo na sinasabi. Wala namang iba. Sa pamamagitan ng disguise ng committee hearing. Committee hearing for what? Ang kaso ng ABS-CBN ay paglabag sa mga kaso tungkol sa hindi pagbayad ng tamang buwis at mga pandaraya sa kanilang income pati na sa pagpasok ng foreign investment na ipinapakilos nila ng patalikod sa batas natin. At yan na. Hindi pala nagbayad dapat pinagbayad nyo na lang, 'di ba? Hindi ba panggigipit din 'yun? 'Di ba? Kung gusto nyo na ang mga tao ay magkaroon ng kalayaan na mamahayag. Ngayon may mga solusyon naman 'yan 'Di ba? May mga solusyon naman. Pinagbayad nyo sana. Ay, nako. Anyway, nakakalungkot. Dako naman tayo. Hayaan na natin yan. Hayaan na natin sila. Mga kaibigan natin yan. Hindi naman din. Hindi kayo isasara niyan. Ulitin ko, hindi kayo isasara niyan. Tatanungin lang kayo kung sino, saan galing yung mga issue na yan. Pero yung isasara, malabo yan. Hindi gagawin ni Bongbong Marcos yan. Oo. Our beloved Boss Mike Severa.